kumakain ng daga sa isang construction site. Inilabas ng huli ang kanyang kasintahan para kumain ng $1 billion na pagkain. Dahil lang mayroon siyang jade pendant na kayang pagbigyan ang anumang hiling. Noong una ay nais niyang sabihin sa kanyang kasintahan ang nakakagulat na magandang balitang ito. Sa hindi inaasahan, biglang tumalon ang rich kid at agad na tinulak palabas ng pinto. Noon lang niya nakitang malinaw ang tunay niyang mukha, ayaw mapahiya kaya napasigaw siya ng malakas. Ang paghihintay hanggang sa maging world billionaires sila ay tiyak na pagsisisihan nila ito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sa pagsasabi pa lang niyan, nagliwanag na ang longan jade sa kanyang kamay. Sumunod, kapag naiinip na siya sa paaralan, naglalakad siya papunta sa pintuan, nang makita niya ang $1 billion na pulang kotse sa kanyang harapan. May nagsabi na gusto nilang sirain ang kotseng ito, kaya sinabi ko na lang. Narinig mo na lahat. Kung sinabi mo na, sirain ang kotse. Oo nga eh. Actually casual ko lang nasabi, wala akong ibang ibig sabihin, dahil sa kakapusan sa pera, hindi niya akalain na magiging mayaman na young master ang pobre, na makakaagaw ng bansa, at siya ang executive secretary ng Maffei Group. Sa pagkakataong ito ay espesyal siyang inimbitahan, ngunit hindi siya naniwala, dahil nangako siyang maging mahirap sa kalahati ng kanyang buhay. Agad na buksan ang anti-fraud software at sabihin sa kanila na umalis kagad. Itong Lamborghini at itong mga bodyguard kasama ko. Ngayon at magpakailanman ay iyo. Kung hindi mo nagustuhan, aalis na tayo. Ang pag-asang makilala sila ay tila hindi isang aksyon, maaaring totoo ang nais na hindi sinasadyang nasabi kanina. Nakita pa lang ng kanyang sekretarya na pumitik ang kanyang mga daliri. Ang mga bodyguard ay agad na naglabas ng ilang $1 na pera para sa kanyang paggastos sa gusto niya, ngayon ay isa na siyang world billionaire. Kahit na gumastos ka ng ganito kalaking pera araw-araw, aabutin ng 2 beses sa isang buhay upang maubos ang lahat ng iyong mga ari-arian. Akin ba talaga to? Siyempre ito ang business card ko. Kung may oras ka, mangyaring makipag-ugnayan sa akin. Pupunta ako para sunduin ka para dumalo sa seremonya ng inaugurasyon. Oh, at narito ang isang platinum card mula sa Lionheart Bank. Magagamit mo ito ayon sa gusto mo. Kung walang mali young master, aalis muna kami. Nagpaalam sa young master, kinabukasan ay nangako siya na gusto niyang magmaneho ng isang marangyang sasakyan sa natitirang bahagi ng kanyang buhay at hindi kailanman nangahas na mag-isip tungkol sa paglabas para sa sariwang hangin. Sa hindi inaasahang pagkakataon, lahat ay napatingin sa kanya ng kakaibang mga mata. Noon lang niya na-realize na siguro ay dahil hindi siya nakadamit na parang world billionaire. Kaya napagpasyahan kong pumunta sa pinakamarangyang shopping mall sa bayan upang bumili ng $1 zillion na damit. Sa hindi inaasahan, hindi ko inaasahan na makakatanggap ako ng mga batikos mula sa serbisyo. Totoong nasa makipot akong daan, may nakasalubong akong mayaman. Di ba ex-boyfriend mo ito? Bakit ka tumakbo dito? Hoy bro, bakit ganito pa ang mukha mo sa isang sikat na tindahan ng damit? Ayaw mo pa rin bang palagi akong kasama? Ayokong makisama sa isang malandi na babae na tulad mo. Subukan mong sabihin muli, hindi na kailangang makipagtalo sa makikitid na lalaking ito. I guess he came today to get his money from last time, tama ba? Ibigay mo sa kanya, kunin mo ang pera at bugbugin hanggang mamatay, narito ang 33 milyon kunin mo. Pagkatapos ay mawala sa aming paningin, sino ang gusto ng iyong punit na pera, kunin mo at bumili ng kabaong, iyon lang, Hua Nguyen. Bakit ka naririto, Vukfi? Sa sandaling ito ay naalala ni Hua Nguyen noong mahirap ang kanyang pamilya, walang gustong magpahiram sa kanya ng pera para sa pagpapagamot ng kanyang ina. Tanging si Vukfi lamang ang nagpahiram sa kanya ng 33 milyon mula sa kanyang 3 taong buhay. Niligtas ko lang ang buhay ng nanay ko, at ngayon isa na akong world billionaire, kaya ipinapangako kong susuklian ko ng mabuti ang kabaitang ito. Sinong mag-aakala na ang dati kong nobyo, na nagtanggal sa akin, ay inakusahan agad ako ng mabilis na pagbabalik sa akin. Ikaw bastard, Kani, hayaan mong sabihin ko sa iyo, si Dam Vukfi ay 100 beses na mas mahusay kaysa sa babaeng manghuhukay sa pera na nagtaksil sa iyo. Compatible talaga kayong dalawa.
Pumunta kami dito para gumastos. Kung hindi mo ako pagsilbihan, saan tayo? Pumunta din kami dito para gumastos ng pera. Ang pagpili ng mga random na damit dito ay nagkakahalaga ng daan-daang milyon. Anong binili mo? Ipadala sa akin ang kawawang ito. Oo, saka, sabihin mo sa babaeng ito na lumuhod at humingi ng tawad. Kung hindi, hindi na ako pupunta sa iyong lugar para gumastos ng pera at magsampa pa ng reklamo laban sa iyo. Dapat mong malaman, ako ay isang DP na customer. Kayo, magkano ang ginagastos ko sa isang taon sa mga tindahan na nananampal ng mga tao? Hindi bababa sa 9 na numero. Ganito ba ang ugali mo? Na-miss lang. Mangyaring ibalik ito, naiintindihan ko. Lumuhod si Dam Vupi para humingi ng tawad kay Chow Tiuthu. Lumuhod ako, hindi na makakabalik si Buffet. Walang halaga ang mga daga na yon. I promise, no, I really need this job. Please live here without affecting our business. Isa kaming international luxury brand. Alam mo ba? Hindi siya tumitingin sa salamin para makita ang kanyang kabutihan. Kaya mo ba? Hindi na kailangang magbayad. Kinuha ko lahat ng damit sa shop mo. Anak, masyadong malupit ang tono mo. Simula pagkabata ay wala pa akong nakilalang nagrereklamo ng ganyan. Ngayon kailangan kong ipakita sa iyo ng malinaw na ang mga kaawa-awang katulad mo ay hindi takot kumagat ng dila kapag mayabang ka. Ipangako mo na huwag ka nang magmayabang, kaya mo. Huwag mo silang guluhin. Magmadali at umalis, ang pera ay wala sa akin ngayon. Magkano ang lahat ng mga damit sa iyong tindahan? Miss Dam Vufi, mangyaring isaalang-alang na subukan ito. Ang damit ng mga lalaki ay umabot sa 117 bilyon. Ang mga damit ng kababaihan ay umabot sa 186 na bilyon. 303 bilyon ang kabuuan. Kulang pa, walang palampasin. Para sa akin itong relo at sapatos, dagdagan mo pa siya. Ang kabuuan ay 565,600 bilyon. Maliit pa rin. Lagi akong bumibili sa tindahan mo. Ang kuryente, tubig, paggawa at lokal na gastos ay nagbigay sa kanya ng 100 bilyon. Magdagdag ng hanggang 565,700 bilyon. Kung mayroon kang kakayahan, luluhod ako sa kanya. Ang kapatid ko naman, tatay ang tawag ko sa kanya. I just wouldn't mind na magkaroon ng ibang lalaki. Hihilingin ko sa isang tao na makakuha ng isang post dito. Nais kong makita ang kaawa-awang mamamatay tao na ito na maging tanga sa harap ng lahat. Sa oras na masaksihan ko ang himala, nakolekta na ng cashier ang pera, 565,700 bilyon. Ama, nakikita mo ba ang kapangyarihang ito? Ano ang ginagawa mo nang hindi kumakain? Sige dad, ihahatid na kita sa labas para magkape. Sige, narito ang mga bag ng damit at sapatos. Bawat isa sa inyo ay maaaring kumuha ng 10 piraso ayon sa gusto ninyo. Salamat boss, nakikita ko na si Hua Nguyen ay isang tunay na mayamang tao. Genuine ang presyo, agad na pinalayas ng nobyo ang waiter. Agad na lumuhod sa harap ni Hua Nguyen, hingal na hingal at humingi ng tawad. Ngunit nangako na hindi siya lolokohin. Agad na inutusan ang kanyang anak na itapon bago sila muling palabasin. Pinangunahan din ng manager ang staff na pumila ng maayos para magpaalam kay Nguyen. Si Fong, upang bayaran ang anak na babae ni Vuplay, ay nangako na ihahatid siya sa isang marangyang kotse na dadalhin siya sa pinakamarangyang restaurant sa bayan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, pagpasok ko sa pangunahing bulwagan, nakilala ko ang isang matandang kaibigan na nangako na hindi ako makikita ng mahabang panahon. Matagal nang hindi nagkikita. Kaklase ko ito, anong ginagawa niyong dalawa sa International City? Kumain ng kanin o maghanap ng iba? Dumating kami para kumain, 2 tao ang dumating para kumain. Hay nako, nanalo ka ba sa loto? Parehas lang, magkano ang mapanalunan mo? Ilang bilyon o 10 bilyon, hindi gaano. Sinabi mo bang gusto mong kumain? Nakapag-appointment ka na ba? Kung hindi ka gumawa ng appointment ng maaga, makakakuha ka lamang ng isang pribadong silid. Pero ang pinakamurang private room sa lugar natin
It takes more than 300 million times. So come tomorrow, come again tomorrow. Tomorrow I can arrange another private room for you. Hayaan mong sabihin ko sa'yo, ako na ngayon ang tagapamahala ng lobby ng Vantan International na may taunang sweldo na 3.3 bilyon. Kung isa ka ng tagapamahala ng lobby, mangyaring gumawa ng appointment upang matulungan ako. Gusto mo ng private room? So not smart enough, we only have one royal private room left. The cheapest is 160 million. Tingnan mo, Huang Nguyen, uwi na tayo. Hindi ba napakayaman ni Huang Nguyen ngayon? 60 milyon lang iyon at ikaw, sa kanya, ay malamang nawala, di ba? Sa katunayan, ang 160 milyon na ito ay mas mababa sa aking inaasahan. Kung mayroon na lamang isang pribadong silid, kunin mo na ito. Napakabuti, Vukfi, mangyaring maupo. HMM, dalawang bansang hindi pa nakikita ang mundo, pwede ka nalang umorder ng kahit anong gusto mong kainin o tawagan mo ako. Hindi ko siya masyadong kilala. Kung talagang hindi mo alam kung ano ang itatawag sa kanila. Pagkatapos, hayaan mo akong tumawag. Okay, tatawagan kita. Halika, 430 bilyon para sa tupa na kristal, mabuti na lang, Filong Soup, Westlake Fish with Vinegar Sauce, 430 billion lang, ito ang signature dish ng chef natin. Steamed crab with 7 lion heads, this is 13,300 billion lamang. Regarding this price, I'm afraid it's you. Saglit lang, tingnan ko kung gaano kakakayanin, sabi mo nanalo ka sa loto. Lumabas at magdiwang ng kaunti. Kaya bakit hindi mag-order ng magandang bote ng alak? Dapat mag-order ng masarap na alak. Which is still my recommendation. 665 milyon lang kada bote. Ang bote ng alak na ito ay inilabas sa kaarawan ng prinsesa sa 1,961. Siyempre mas mahal ito, di ba? Kumuha ng bote, okay? Ang pagsisiyasat ay nagbigay sa akin ng kamakailang record ng mga nanalong tiket sa lottery sa lungsod. Mayroon bang higit sa 3.3 bilyon? Minamahal na mga magulang, sa nakalipas na 2 buwan, ang buong lungsod ay hindi nanalo ng tiket sa lottery na higit sa 3.3 bilyon. Ang pinakamataas noong nakaraang buwan ay 1 bilyon. Gusto na pala niyang magnakaw, wag mo siyang istorbohin, pangako kakainin ka niya, umalis ka. Halika dito at magbuhos ng alak, sinuman. Ako, nagastos ako ng ganoon kalaking pera. Hindi ba't masyadong maraming sabihin na nagbuhos ka ng alak? Hindi ako, ikaw ba ang nagbuhos? Hindi mo ba tinawagan ang iyong general manager para pumunta dito? Bubuhusan ko at maghihintay hanggang sa oras na para magbayad. Gagawin ko, tingnan mo kung kaya mo pa bang magreklamo. Kumusta Vukfi, magsimula tayo. Napakasarap, sobrang sarap. Concubine Vu, dahan-dahan lang kumain, baka mabulunan ka. Huang Nguyen, maraming salamat. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ako makakain ng ganito kasarap na pagkain sa buong buhay ko. Kung gusto mong kumain, ihahatid kita araw-araw. Talaga, sabi ko, Toong Nguyet, kumain ka na, uminom ka na rin, bakit hindi ka nagbayad? Gustong magnakaw? Mag-swipe, let me tell you, more than 3.3 billion ang bayad ngayon para sa inyong dalawa. Mayroon ka bang ganoon karaming card? Akala ko ganito kamura ang pagkain ito kung hindi ko lang maswipe. Sana ay mapanatili mo ang iyong kasalukuyang kaisipan.